you're all having a good time. Thank you so much for staying with me. Wow, English! Teka, inaayos ko muna yung hair ko kasi ang ganda ng kulot ko ngayon eh, no? O, yan. Yan! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana ay okay kayo ngayong Lunes. Yes, Lunes na naman. Back to work. Ano naman ang mga kaganapan natin sa buhay natin? May ganap ba o walang ganap? O, sana lagi kang may ganap no para masaya ka. Kasi minsan daw, kapag walang ganap, bored na bored tayo. Di ba? Pag marami namang ganap, nagre-reklamo din tayo. Hindi mo na rin alam kung saan ka talaga lulugar no? Bakit nga gano'n, no? Minsan kapag walang ganap, ano ba yan? Bakit ganun ang buhay? Wala man lang masyado nangyayari sa buhay ko. Pero pag marami namang ganap, stress ako. Ang dami nangyayari. Busy ako. Nakakapagod. Lahat na nireklamo mo. Kaya ang lesson wag daw tayo magrereklamo. Parang ako, ayoko magreklamo sa hair ko ngayon kasi ang ganda. Para akong si Valentina. Oo. Valentina. Si Valentina! Pero ang cute ko ngayon. Para, hindi pala sa Valentina. Para akong si Goldilocks. Mukha ba akong si Goldilocks? Ayan. Uy, baka naman! Ginugutom pa naman ako ngayon! Oo. Anyways, nako, hello po sa inyong lahat. Welcome back! Yes! Kumusta naman ang mga bakasyon nyo? Ang dami nating holiday, no? Enjoy ba? Kasi holiday nung di ba? Nung Friday. Friday, Saturday, Sunday, saan ka na naman napadpad? Saan ka na naman nagbakasyon? Ako. Pero kung ang bakasyon mo sa loob lang ng bahay at naglilinis ka lang, nagwawalis, okay din naman na bakasyon yan. At least nakakatanggal din yan ng stress. Sabi nila pag pinapawisan daw tayo dahil sa mga ginagawa natin, yung talagang kahit sa sports or sa loob ng bahay, nakakatulong daw yan para maalis sa mga stress natin. So, maglinis ka ng bahay, dali! Maglinis ka pa! Kailangan nyo yan ngayon, di ba? Anyways, dahil Monday ngayon, eto rin ang papaalala ko naman sa inyo para sa mga naglalansya at saka talagang sa mga health conscious na ika nga. Health conscious na siya, finally! Wow! Meron po tayong food supplement na purong sangkap at walang halong chemical na makakatulong sa ating pangangatawan. Yan po ay walang iba kundi ang MX3 capsules. Ang MX3 capsules po ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. Nagtataglay din po ito ng alpha, beta at gamma nutrients. At meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Ito po ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya naman, umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Ayan, para sa ibang katanungan, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Hinihingal ako, teka lang. Bakit nga ba ako hinihingal? Para sa mga taong madaling hingalin, maglinis kayo para nasasanay yung katawan nyo na gumagalaw. Kasi sabi nila kapag daw hindi ka sanay, yan talaga mas mabilis kang hihingalin. Alam mo yung aakyat ka pa lang ng 2 palapag na hagdan or pangatlong palapag. Hingal. Ba't ganon, diba? So, ayan. Sanayin mo ang sarili mo. Anyways, we are so live once again on Facebook. Kaya naman, kung gusto makita ang Goldilocks kong hair, punta ka na sa Facebook natin, Energy FM 106.7. At syempre, i-share mo yan para masaya ang buhay nating lahat ko. Dahil kapag sinare mo yan, mananalo ka ng tumataginting na matamis kong ngiti. Yun lang pala no? I-share mo na yan, Pangga, para masaya tayong lahat, diba? Share the live. At naka-cross-post din yan sa ating Facebook. Hanapin mo lang din DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. So, welcome back daw sa akin. Oo nga. Kumusta naman daw ang bakasyon ko? Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang para hindi masyadong kwento. Kasi wala na kayong aabangan sa vlog ko kapag kiniwento ko na Basta yan, nagpunta kami ng Balesin. Kung ano man yung mga nangyari dyan, abangan.
magdadamot muna ako for today's video. Oo, focus muna tayo sa ating programa. Pero marami tayong marami tayong pasabog. Hindi naman pasabog. Basta, surprise! Diyan sa aking vlog. So, panoorin mo yan kapag na-upload na yan. Okay, subscribe muna ako sa channel ko, Gandang Kara, okay? Gandang Space Kara. Yan din sa Instagram at sa lahat. Hanapin mo lang ako sa TikTok, sa Kumu, lahat na yon. Hanapin mo lang. Uy, hello sa lahat ng natin Sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Ang dami nating viewers ngayon. Hello sa ating viewers na talaga nakatutok at hinihintay ang ating pagdating mula sa isla. Kumusta ba ang isla? Masarap pa magpunta sa isla? Oo naman, masarap. Oo. Yung mga iba daw hindi raw sanay sa isla kasi naiinip daw agad. Siguro mangyayari lang yun kapag hindi ka masaya. O kaya naman mangyayari lang yun kapag halimbawa, isang taon ka nang nandun tapos nagki-crave ka ng mga bagay-bagay na nasa talagang totoong mundo, di ba? Ano, peking mundo pala, no? Hindi, I mean, nagki-crave ka ng mga bagay sa labas, like yung mga fast food na kinakain, or yung mga naiinom na drinks, di ba, na wala doon. Yun siguro, or yung mga tao. Syempre, di ba, kayo-kayo lang doon kung yun lang yung mga nakakasama mo doon. Yun, siguro ganun. Pero masarap din naman magbakasyon once in a while. Sobra nyo naman akong na-miss. Grabe naman, Yarn. Na-miss nyo daw akong lahat. Uy, maraming salamat. Di bali mamaya yung mga nagpapabati dito, babatiin natin yan. O sabi dito, kami laking isla pero masaya naman. O di ba? Depende rin siguro yun sa tao. Kasi may mga tao na sila, komportable and kontento na. 'Di ba? Na okay na ako dito. And sometimes as we grow older nga daw, mas naa-appreciate natin yung mga isla, yung probinsya. Aminin niyo, 'di ba? Mas naa-appreciate natin 'yon. Minsan kasi late na tayo nakaka-realize ng mga bagay-bagay. Akala natin, 'di ba? Okay na yung mga nararanasan ko ngayon, hindi natin alam there's more to life pa pala. At lalo na kapag bagets tayo, 'di ba? Pag bata pa tayo, mas gusto natin sa city, yung ingay, yung lights, yung ganyan, yung sobrang daming tao. Pero as we grow older, nare-realize natin, ay mas okay pala yung konting tao lang sa paligid ko. Ay mas okay lang din pala yung hindi masyadong maingay yung nasa paligid ko. Ay mas okay din naman palang magstay sa bahay kahit family ko lang ang kasama ko at walang ganap or walang gimmick. Yun yung mga realizations natin habang tayo ay nagmamature at tumatanda. Diba? Kasi, bakit? Kasi napapagdaanan natin, tsaka nakikita natin yung mga bagay-bagay. Lalo na sa mga experiences in life. Kapag ikaw ay maraming experience na hindi maganda, nagkaka-lesson learned ka dun eh. Diba, nare-realize mo na, ay, ganun pala talaga dapat. Diba? Kasi noon, kagaya niyan, example, ng mga bagets pa tayo, ang gusto natin, paramihan tayo ng friends. Diba, pag high school, marami akong tropa, may grupo kami. Diba? Tapos sikat kami, pag dumadaan kami, magkakasama kami. Akala natin, yun na talaga yung happiness na, ang dami kong friends, naipon ko yung mga friends na yan. Pero ang totoo nga bang friends yung mga naipon mo? Kasi wala yan sa dami ng friends, di ba? At na-prove mo ba na friends talaga sila? Kasi ang thinking natin noon, yung friends natin, kapag kasama nating tumawa, kasama natin sa recess, yun yung iniisip natin noon di ba? Yung nakakakwentuhan natin ng mga crush natin, di ba? Pero ngayon, ang idea na natin ng friendship is yung pag may problema ako, sino yung pupunta sa akin sa bahay? Sino yung luluwas galing probinsya para itanong kung okay lang ba ako or samahan ako through thick and thin sa mga problema ko? Sino kaya yung magpapautang sa akin? Yung maglalakas loob? Totoo yan. Minsan dun mo nalalaman diba? Kasi sa panahon ngayon, daming madadamot. Oo, close kayo, pero pag utangan, nagtatago na. O kaya, ay, hindi kita kilala. Hindi kami close niyan. Ha? Yung totoo, magkatsigahan lang tayo na nakaraan na. Ano hindi close? Yan, yung mga example na ganyan, di ba? Kaya marirealize natin yung pagtanda natin. At minsan, mas maiisip natin na mas masarap pala yung 2 or 3 friends or kahit nga isa lang na naa-appreciate tayo at kasakasama natin sa hirap. Mas malaman mo ang totoong kaibigan sa hirap, hindi sa saya. Di ba? Ganon. Anyways, tama na nga Tama na nga ang sermon. Ito na. Ang pinakaabangan ng lahat ang ating story. Ngayong araw na ito sa Sincerely Kara. Nako, eto naman, story ang pag-ibig na naman tayo, mga pangga. Tignan natin kung sino ang makaka-relate dito. So, wag na natin patagalin ang ating story for today. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Asa na?
Sabi nila, ang normal daw na pag-ibig yung makakahanap ka ng kasing level mo o kaya naman kaedad mo or mas matanda lang sa'yo ng konti. Pero paano nga kaya kung na-in-love ka sa taong milya-milya ang layo ng edad sa'yo? Ano nga ba ang struggle na kahaharapin mo, lalo na sa society natin na mapanghusga? Ito ang story ni Ana, 24 years old. Meron siyang jowa at ang jowa niya ay magfi-50 years old na. At sobra siyang nagsastruggle dahil lagi siyang napupulaan ng mga tao. Parang kahit na anong gawin niya, laging may nasasabi ang mga tao tungkol sa relasyon niya. So yun lang ang kanyang problema. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ituloy, tiisin yung mga sinasabi ng mga nasa paligid niya, or dapat lang na maghanap siya nung halos kaidaran niya lang at sundin ang mga sinasabi ng mga tao sa paligid niya. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hello po, DJ Kara. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana. I am 24 and I have a boyfriend who's in his late 40s. He is 49 years old. He works for himself and living alone, an independent man. But some people would have something to say because of our age gap. Yung iba, parang disappointed at gulat na mas matanda yung boyfriend ko sa akin ng more than 15 years. Mas mabuti daw sana kung nasa 27 or hanggang 30. Ay matanda na raw. Baka mapagkamalan na kung anak niya or tito ko siya. Nakaka-insulto lang din yung ibang reactions nila. Pero wala naman ako magagawa, diba? I defend them and I give reasons bakit siya. I'm attracted to guys older than me. Nakikita ko kasi sa kanila yung maturity, pagiging independent, already succeeded in life, and also, sila yung mga seryoso na sa buhay, especially when they want to settle down. And also, they have right decisions within themselves based lang sa mga nakachat ko dati before I met my boyfriend. The more na meron akong napagsasabihan at napagkukwentuhan tungkol sa relationship ko, mas lalo kong nararamdaman kung gaano ako nang iba sa lahat. It makes me feel hesitate to tell about our relationship. Di dahil sa kinakahiya ko siya, kundi dahil sa magiging reaction ng kung sino mang makakaalam. I love him so much. Di ko nga akalain na ibibigay ni Lord yung hinihiling ko. At siya yun. Despite of some negative comments about our relationship, they don't know how happy I am when I met him. Siguro nga kung di lang magkalayo yung edad namin. There's nothing wrong with him naman talaga kasi. Kasi, he is already a successful man eh. Di nila alam na mas pressured ako sa sarili ko. Those insecurities within me, if bagay pa talaga ako sa kanya. And also, someday, dapat ipakita ko na kung kaya niya maging successful. Dapat ako rin. Bakit ganun, no? Pag mas matanda sa yung guy, parang ang big deal para sa iba. Is there any wrong being in a relationship with someone who's older than you? Ang ganda naman ng boses ni Ana. Parang pang DJ. Alam mo, Ana. But anyways, Ana, sige, sagutin natin yung tanong mo kung bakit nga ba super big issue sa mga tao. Actually, hindi naman lahat ng tao. Sa ibang mga tao, yung age
Diba? So, basahin natin ang comments ng mga netizens dito sa ating Facebook Live. Again, ang Facebook Live po natin, Energy FM 106.7. O kaya naman, sa fan page ko, DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ayan. Sige. So, basahin natin ang unang comment dito. Sabi dito, Hi DJ Kara, nagkaroon po ako ng napangasawa na 30 years older than me. So I can relate to that. Nung una, mahirap talaga dahil sa mga sulsol ng pamilya, pero naitawid po namin kasi gusto namin. Sabi ni Christine. Nako, tatatak yan dapat yung gusto kasi namin. Nasa sa inyo talaga kasi yun Pag gusto nyo, magagawan nga naman ng paraan. Tama. O ito pa, basa pa tayo. Sabi dito, Hi DJ Kara, sobrang hirap po ng ganyan. Ako na-experience ko pero 3 months lang kami, matanda naman ng babae sa akin. Ayaw ng nanay ko, kaya binrake ko na siya. Sabi ni Marco. Nako. Ito naman sumuko agad si Marco. Age doesn't matter, ang mahalaga, mahal mo siya. Huwag mo na lang pansinin yung mga may issue. Sabi ni Letty. Hindi naman po importante ang age sa dalawang taong nagmamahalan basta wala kayong tinatapakan or nasasaktan na tao. Sabi ni Veron. Naku, oo nga naman. As long as wala daw kayong tinatapakan, i-push nyo lang, ituloy nyo lang. O, pinapalakas ni Ate Veron ang loob mo, Ana. Age is just an issue. As long as you love each other, okay naman yan. Sabi ni Lloyda. Mamahalin mo lang siya, wag kang makinig sa mga wag kang makinig sa mga epal na nangengi alam. Hindi naman sila ang makikisama, ateng. Sabi ni Jonah. O nga naman, mga epal daw yan, Ayan. Alam mo, Ana, kung talagang mahal mo, ipaglaban mo ang boyfriend mo. Okay lang kung mas may edad sa'yo. Ano nawala? Okay lang kung mas may edad sa'yo. Basta importante, nagmamahalan kayo at wala ka namang tinatapakan na iba. Sabi ni Ate Liberty. O ito pa, love has no age. If you love each other, that's what's important. Love conquers all. God bless and let God. Sabi ni Ate Arlene. Love has no age daw. Loving someone is not in accordance if he's older than you as long as ikaw ang priority, stable, at financially prepared. Sabi ni Mary Mejia. O, eto, may tip daw. Kailangan financially prepared. Diba? At meron pa. At kailangan priority. Ayan. Pag tinamaan ka talaga Walang pinipiling edad yan. Ay, gusto ko to. Sabi ni Ate Jacqueline. Oo nga naman. Simple as that. Tinamaan ka Anong gagawin natin? Diba? Wala sa edad yan kung mahal nyo talaga ang isa't isa. O, ito pa, sabi ni Nashreen. O, halos lahat na ng comments, age doesn't matter. Age is just a number. Age doesn't matter. Uso na ngayon ng ganyan. Mas may edad, mas masaya. Ay, talaga ba mas masaya? Sabi ni Lisel. Age doesn't matter. Ipaglaban mo. Nagmamahal ka, sabi ni LV. Ang dami na nagko-comment Mukhang madami nakaka-relate dito Pagdating sa love, wala namang classifications What's important is you're both emotionally stable. True. Well, mukhang marami din ang nakaka-relate sa ganitong eksena na mas matanda yung lalaki, pero kadalasan naman talaga mas matanda yung lalaki, 'di ba? Parang mas naaano nga ng society kapag babae yung mas matanda'di ba? Real talk, 'di ba? Mas iniisip nila, ay bakit yun ang pinili mo? Ay bakit ganto? Bakit ganun? Ang dami nilang reklamo, hindi naman sila yung kasama sa relasyon, 'di ba? So anyways, Ana, kung ang kumukontra sa'yo is yung family mo yan Hear them out once. But after that, syempre, at the end of the day, kahit anong sabihin nila, warning lang yon or suggestions lang yon, ikaw pa rin naman ang masusunod. And family mo kasi yun. So you have to hear them out. Pero kung hindi mo naman family ang nagsasabi sa'yo at kumukontra, ano ngayon?
yung people around you, for example, friends mo, ibang kamag-anak mo, mga pinsan mo, mga tropa mo dati, mga katrabaho mo, I think hindi dapat nagmamatter yun when it comes to love kasi ikaw ang pipili nun eh. Ikaw ang pipili ng mapapangasawa mo habang buhay. And yung pagkakaroon ng boyfriend, it's a way of getting ready for marriage. Kasi siya yung pinili mong taong kikilalanin mo para makasama mo habang buhay. So, ibig sabihin, possible na siya yung makakasama mo for life. Diba? And don't be bothered by the way people think around you. Opinion lang nila yan. But it doesn't matter. Diba? Para sa akin, hindi yan significant factor yung age. Nasa maturity pa rin yan ng tao. Minsan nga may mga mas matanda pa sa'yo pero batang isip pero hindi marunong sa buhay. So wala yun. Siguro, tayo, hindi lang talaga tayo sanay sa ganung setup. Lalo na yung society natin na, uy, matanda yung jowa niya, baka pineperahan niya lang yan. Yun ang unang thinking, 'di ba? Aminin na natin, mapalalaki o mapababae, pag mas matanda, ang iisipin agad, uy, kabit yan, o kaya naman pineperahan lang yan. Yun agad. Nang wala naman silang alam kung ano talaga yung totoong story. When you love someone, dapat wala kang pakialam sa edad or kahit na ano man yan. Kasi hindi naman edad yung pinamahal mo, yung mismong tao. At kapag mahal mo, wala ka talagang pakialam sa kahit na ano. Kasi focus ka lang sa taong yun. And sometimes, it's okay naman to worry about the future eh. 'Di ba? Pero, worrying lang. Hindi naman ibig sabihin nun isusuko mo na. Hanggang dun lang dapat. Kasi for sure naman, maaapektuhan ka talaga. Tao ka eh. Pag may sinabing masakit dun sa jowa mo, ma-hurt ka for him. Ma-hurt ka rin para sa sarili mo. Kasi parang, tama ba tong choice ko? You start questioning yourself eh. Pero dapat hindi ganun. So, I hope mas maging matatag ka at mas matapang ka para labanan yung comments ng ibang tao. Kasi sa'yo yan manggagaling. Pag pinanghinaan ka, baka pati yung partner mo madamay. Hawa-hawa na yan eh, baka panghinaan din siya. So, kailangan maitawid nyo yan kung talaga namang nagmamahalan kayong dalawa. Diba? At saka yung mga difficulties naman, hindi naman yan nag-o-occur dahil lang sa edad nyong dalawa na, ganyan ka na kasi eh, ako ganito lang eh. Nangyayari yan sa mga hinaharap natin na challenges sa bawat araw, yung mga problemang yun. Dun yun umiikot yung relasyon natin. Hindi dahil sa matanda ka sa akin, ako mas bata, dapat ganito yung nakalagay sa rep, dapat ganito yung... Hindi ganun yun dapat. Yung mga problema, dun iikot ang buhay ninyong dalawa. So, anong pakialam ng edad? Diba? So, Ana, I hope, maliwanagan ka at saka deadmahin mo na yung mga taong nasa paligid mo. Kasi at the end of the day, may kanya-kanya din silang buhay. Hanggang chuchu lang sila. Ikaw din, may sarili din kayong buhay. As long as happy ka, don't deprive yourself. Kasi it's your own happiness. At saka tandaan mo, age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter. Sincerely, Kara.